Father, as we study the lesson for tonight, among gi-invite ang imong presence, makiguban ka na mo, ba ni Pastor Teddy, uban sa tanan nga mga listeners sa tibuok kalibutan. Among makutlo ang mga maayo nga mga prinsipyo, maaplikar na mo sa mong kinabuhi, makigsuod o duol kanimo, hangtod nga ikaw mo balik pag-usab ni nga kalibutan. Ikaw among giampo, makiguban ang tanan, inaagi sa imong kabubuton sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat kayo, Pastor Pamunag, sa pagampo. Mayong gabi sa tanan na natong makapaglaom, nga nagasunod din ng atong programa, Takna sa Pagtuon. Lain usab nga gabi sa atong pagpakiguban, sa atong leksyon nga nagaluhan a heavenly citizenship. Wala nato makauban kanong takna mga kapaglaom, ang atong regular gyud nga mga host, Pastor Roxy Pido, tungod kay na siya mga kasilikan nga iyag atiman. Thank you so much, Pastor Jeremil. So niata mga kapaglaom sa atong pag-discuss sa atong lison karon nga simanaha. Niata sa Wednesday, pero ato balikan sa makadiyot ang ato natun-an sa miagi aron nga ato gyud mapahinumdom kanunay ang mga pulong nga dili mawala sa atong una aron nga mahimo ning kabahin sa ato pagkinabuhi nga Dios nun. Ang ato memory text makita sa Philippians chapter 4 verse 6 nagaingon, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be known to God." So kini siya nga teksto mga kapaglaom nagapahinumdom sa matag usa kanato nga our goal is in heaven. Nga gusto kita mahimong citizen. Siguro ang uban sa inyo naghandom nga makabaton og citizenship kanang dual citizenship or baka triple citizenship kay gusto ang uban makabaton og US citizen, gusto pud mahimong Canadian citizen, gusto pud mahimong Australian citizen. Mao na nga atong handom murag pangandol na nato siya mga kapaglaom, pero kining pinakataas nga nato nga goal nga makabaton ta og heavenly citizenship. Og kining being sa makabaton ta og heavenly citizens mga kapaglaom, it is not ruled by anxiety. Sumala sa ato nga memory text, kung mahimutang citizen didto sa langit, it is not ruled by anxiety but governed by prayer. Magbatna na to ang pagkaminampuon and anchored in gratitude. Pagpasalamat kanunay sa Ginoo sa mga panalangin nga ato nadawat. Ingon diri sa atong text, ingon diri, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. O kini siya guided by trust in God's sovereignty. So nindot kaayo gyud ang ato nga leksyon nga nagpahinumdom kanato that if our goal is in heaven, mabat na nato ang kinaiya or naatay kinaiya nga dili mabalaka sa ato kaugalingon, mabat na nato ang pagkaminampuon ug pagkapapasalamaton ug ang pagsalig ngadto sa Ginoo. Pastor Jeremil, unsa imoy kadugang sa ato nga kuan? Yes, Pastor Teddy, focus ta sa ato ang lesson diri sa Tuesday manino, kanang giingon diha, rejoice in the Lord always. Unya gibutangan pa gyud, and I say again, rejoice in the Lord always. Kini nga mga bersikulo sa Biblia mga kaigsuonan, sumala sa giingon ni Pastor Teddy, usa ni kalabuton kanang kanunay malipayon ta diha sa Ginoo. So ang mga bersikulo nga yang gibasa o gipadayag, ato nakita nga dili ta mo focus lang sa gamay nga butang, or di lang ta mo focus karon, di lang ta mo focus sa usa gayud ka part sa atong kinabuhi nga puro bitaw problema, pagsulay, mga suliran, kundi mo focus ta sa pinakadako gayod o pinaka importante gayod o kana gibalhin ang atong pangunahuna gikan sa worldly kining circumstances, gihatud ta, gidalata ni Apostle Paul dito sa langit nun nga mga pananaw, kay maunay maghatag nimo og nako og kadasig, maunay maghatag kanimo kanako og kalipay nga taliwala sa mga pagsulay na ay kalipay nga atong nakita nga ug mununot lang kita sa Ginoo kana nga kalipay mabatunan nato matag karon og unya. So in other words, si Apostle Paul
sa iyahag yung mindset. Kining word nga mindset, Pastor Tidi. Kanang mao na gyud yang gibutang ba? Kanang dili na gyud ni matarog. Bisag unsay mahitabo sa mga panahon, mag-ulan man din hagkalayo, mag-ulan, magbangkaw, mag-ulan man o dimalas pabakaha, or bisag unsa kamaot sa adlaw, mga kaigsuonan, si Apostle Paul, he already resolved in his own mindset nga iya gyud perming pasalamatan ang Ginoo. Yeah. Kay ngano man, kining tanan lumalabay lang. Kay naatay langit nga gitanaw. Nagingon ang atong leksyon nga daghang mga panahon nga ma-stress ta sa atong kinabuhi. Nya daghan tag mga stressor, Pastor Teddy, na ay lahi-lahi tag stressors, no? Nya moabot ng panahon na murag maguba ang atong kinabuhi. Pero in some reason, mga kaigsuonan, if we go back to the Word of God, labi na gyud sa Bible, mabasa nato na sa Matthew 6:25 to 34, Matthew 10:19, di gyud ta mabalaka kay ang gisulti sa Ginoo nato, mga kaigsuonan, gibalik-balik gyud nga ang Ginoo mo adunay gahom nga nasayod sa atong ugma. Ug ang atong buhaton mao yung pagsalig. So kung naron malipayon ka, ayaw isalig ang imong kinabuhi sa uban. Mao na buot punto sa atong lesson, Pastor Teddy. Ayaw ibutang ang imong kalipay didto sa sirkumstansya panghitabo sa kinabuhi apan kanunay dito sa saad sa Ginoo. Kay kung didto permi sa Ginoo, bisag unsay mahitabo sa kalibutan, tungod kay imong gilantaw ang pinaka-importante, naa kay kalipay sa imong kasing-kasing. Bisan pa ang tao moabot sa kamatayon. Kay ngano man, na may kinabuhi nga nagpaabot alang kanatong tanan. Salamat kayo, Pastor Jeremy, no? Nga sa murag yung detalyado yun ang pag-discuss sa ato nga leksyon karon nga gabi. Rejoice in the Lord always. Mao ni siya nga ato sulat diha sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 4. So, unsa man ang eksperyensya, nini nga teksto, man, ingon din how are we to experience the peace of God. Unsa man nato nga mabatna nato ang kalinaw diha sa Ginoo, no? Kay rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Unsa may pasabot ining rejoice in the Lord. So si Apostol Pablo inumduman nato mga kapaglaom nga when he wrote this verse o nini nga kani nga letter mga kapaglaom, naa siya sa prisuhan. He is not in comfort. Wala siya, dili komportable ang iya nga kinabuhi, tungod kay naa siya sa bilangguan. Siguro, dili man ta nga, mingon nga nalipay ta nga naa si Apostol Pablo dito sa prisuhan. He is not free. Dili siya gawas nun, sama nato or sama sa uban ng mga tao, si Apostol Pablo naa siya sa bilangguan. Yet, he commands with joy. Adunay iyang kanang mura siya o kanang bitang kuan gyud kay positibo, optimistic nga nagasulat niini nga teksto, rejoice in the Lord always. So kung ato mabantayan mga kapaglaom, kini siya nga teksto, wala siya nagasulti. He does not say rejoice in your situation. Wala siya mingon nga nalipay ko nga naa ka diha sa prisuhan. Apan mingon siya rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. Meaning to say, kung ato lang taon mga kaigsunan, kung kita mahimong kabahin niya ng heavenly citizenship, our joy is rooted in Christ. Ingon ini tingali na, Pastor Teddy, kini bitawng ingon diri sa text nga, yes, I ask you also through companion help these women who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Ang buot pasabot sa ato aday mga kaigsunan, kining pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Ang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo mo na makapawala sa gitawag nato mga igsoon o kanang kinabuhi nga naa sa anxiety, problema o pagsulay, urag ma-focus ka diha. Kay once mo appeal ka sa buhat sa Ginoo, kanang problems mo na imuhang itakol. Mo na imuhang kuanon, Pastor Teddy, imuhang meaning to say, imo na siyang atubangon o ato na siyang mahimo nga masulbad uban gayod sa atong pagkinabuhi dinha sa Ginoo. Kay once magkinabuhi ta diha sa Ginoo, manarbaho ta diha sa Ginoo,
tanan na sentro diha sa Ginoo atong kinabuhi, atong mga anak, na sentro sa Ginoo. Meaning, sa atong kinabuhi, wa na to kalimti ang Ginoo. Ang tanan natong paningkamot, tuwa tanan sa iyang pagdaig. Ang pasabot diri nag-ingon nga, ang imo ngalan naa sa basahon sa kinabuhi. Ug mao na hangay nga atong ikalipay. Yeah. Dili kay mag-rejoice lang ta diri, bisag dako kay tag problema. Oh. Naa ka sa prisuhan, rejoice ka, dili na maka-rejoice sa tao. Kay sa sunod sa prisuhan, di lalim na. Ako lang imaginon, di ka katarog ligo, di pratig yung paita kayo. Pero si Apostol Pablo, naingon siya rejoice, tungod kay iyang gidescribe nga, kini manggo mga tawhanan na narbaho sa Ginoo, dayon pagkahuman sa ilang pagtrabaho na ning kamot sila, nakita ni Apostol Pablo, nga ilang mga ngalan, na-appeal diha sa basahon sa kinabuhi. Kinsa bagoy dili malipay ana. Yeah. Ibig sabihin unsa kapait ning kalibutan nga atong agyan? Away dili ni simple ang kalibutan mga kaigsunan. Oy, I know Pastor Tede kitang tanan nga namati ron bisag asa mo, bisag naapa mo sa US, bisan uban na to na sa Australia warag nindot paminahon kay naata diha. Pero dili lalim ang kalibutan. Pastor Tede bisan pagdato ta or samot nagyog pobreta mga kaigsunan no, gakinahanglan kita sa atong Ginoo. Samot na gyud og ang atong kinabuhi. Way klaro kanang giingon nila nga ngit-ngit pa sa alkitran. Pero ang nakanindot mga kaigsunan kay pagsalig man gyud sa Ginoo, labi na gyud pagtugyan kaniya, labi na gyud og parihaan ang gibuhat diri ni Apostol Pablo kani sila ni Cynthia, oh kini sila Yudia, Sintiche, oh Yudia, kini pang mga babae nga naa dinha nagtabang sila sa pagduso sa maing buhat kini si Clement nga nakita na ni Apostol Pablo nga nagbuhat. Dili na sila angay maguul pa. Di na sila angay mo problema. Meaning, sa ato ron, Pastor Tede, kung kanunay ta nag-apil sa buhat ron tuiga, kung sa imong paminaw, nanarbaho ka, pero kini imo pong gididikar, tanan sa Ginoo kay imong abot, imo mangyong gihatag sa Ginoo pod. Ang 10% imo pong gihatag na abo kay COP. Unya, nagtabang pong kasauban. Kung imo nang gihimo, nakita ni Apostol Pablo nga naata sa basahon sa kinabuhi. Bisan pa og unsay mahitabo, mao nay point diha mga kaigsunan. Pero kung wala ta sa Ginoo, mao nay dakong question. Magpa-rejoice ta nya, wala ta sa Ginoo, dili na mao nga rejoice, Pastor. Di mo sa muna sa atong leksyon karon, niingon si Apostol, he does not say, wala moingon si Apostol Pablo nga rejoice in your situation. Oh, but in the Lord. Rejoice in the Lord. Amen. Oh, rejoice in the Lord. So, bisan sa ingon ni Pastor pamunag kaganiha, nga bisan og di man kita garantiya nga di ta makasinati o mga pagsulay sa kinabuhi. Kanang mga sirkumstansya nga lisod kaayo ba. Pero ang atong pasalamatan ngadto sa Ginoo tungod kay naata niya nagabuhat ta uban niya. Bisag unsa ka lisod sa kinabuhi, Pastor Tede, tungod kay naata niya, ambot sabot ang naata niya, nagbuhat ta para niya, gisiguro na to atong kinabuhi diya kanunay niya. Mao na giingon ni Apostol Pablo nga dili ginaangay kamahayan. Bisan unsay mahitabo, kano man. May sana langit. Langit. Mo bitaw nag-ingon sa kung nato sa balikan pagid pag-ayo sa Filipos kapitulo 1:21. Na magi si Apostol Pablo ingon pa niya, for to me to live is Christ but to live for me is Christ, but to die is gain. Oh, muna nga dili kita mabalaka mga kapaglaom nga usay makasinati tag mga sirkumstansya nga sama niya na kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay, dili maayo ang atong kahintang, no? Nga usay maglisod ta, asa ta mangita og pagkaon, but when naata sa Ginoo mga kapaglaom, sigurado nato nga langit, citizenship mangud ang atong pangandoy mga kaigsunan, nga kung naata niya nga citizenship, ang langit nga giandam sa Ginoo alang nato makapuyo ta nga didto wala nay kasakit, walay kagulanan, walay kamatayon apan lunlun kalipay diha kan Jesus Christ. Dili man gyud malikayan nga naatay anxiety. Di gyud malikayan. Usahay ma-depress ta, usahay maguul ta. Pero ang Dios nag-ingon magid sa 1 Peter chapter 5 verse 7 nga casting all your anxiety on him. Atong ihatag tanan diha niya, and because he cares for you. Kanang word nga because he cares for you, usahay gusto nato na nga ato pa ng dawaton. Pero actually gidawat na nato na. Kay ang pag-care sa Ginoo nato kini na lang paghatag niya sa ato sa nindot nga kinabuhi. Kini usa na ni ka padayag sa gugma sa Ginoo nga iyatang giatiman kining makamatatag buntag, may atong lawas or bisan pa usahay na ay arthritis. Natay mga balatian meaning nga nakamata pa ta na naata na tao ta ning kalibutan na mao ni ang gihatod sa Ginoo nato nga gugma para kanimo og kanako. Ang pait lang usahay Pastor Teddy, kay pag-abot na sa atong mga balatian,
diha na tausay mo kwenta nga wa man ko dunggas Ginoo, wa man ko panggaa. Yeah, Pero sa diha nga nindot pa kay glawas, dili maayo ba katong mga katiguangan bitaw sa una, di lang ko magsultig gid sa ngalan, moingon sila nga disamang ka sa maayo pa kay glawas. Pag nagdaot na ka, Urag diha na ka mga lagad, urag diha na ka mo tinuon, pero sa maayo pa kag lawas, wala ka na hinumdum. Usahay, urag ingon ana ba nga, dito na ta usahay mangayo sa Ginoong tabang, sa dihang nagkalisod na ta. Wala na to daan, tagay o pasalamat ang Ginoo sa iyang kaayo na to. Sa maayo pa ta. Pero ang Dios nagsaad, nga bisan pag daan na ta sa karuton may term sa uban. Nasa daot na nga kinabuhi ba kay kanang bagabatanon, naa pa man ginawa, pa na sakit kayo, mga idaran o orag way pulay, pero pagka idaran na diyang mga daghang balatian, mga kaisunan, pero bisan pa niya na, ningon ang Ginoo nga, duo lang kamo kanako, kay ang inyong lulan nga gipasan nga mabugat, ako ng gaanon. Meaning, bisag unsay kabugat, basta na ang Ginoo. Duol ta sa iya. Duol ta sa iya, naagyoy. Ang lisod, Pastor, kanindot. Pastor Pamunag, no, kung magsakit taon niya, inon pag ginatong Ginoo nga, ay akusar pag ginatong Ginoo nga, nung imo mo kung kitagaag sakit sa manini. No? So, nindot ka ni siya mga kapaglaom nga atong leksyon karon si Manaha, nagatudlo ka nato to rejoice in everything in the Lord. Pastor Tede, mo batin lang ko gamay. Magsakit man gining tao. Sakit gyud oh. Bisag kung saon ginato og amping, ana magyud kani ang pamantan ining kalibutanan tungod aning resulta sa kining sala. Pero ang atong nakanindot mga kaigsuonan kay ang Ginoo nag-awa ginato nga naagid ta niya pirmi. Kay bisan ning mga balatian lagi maabot ni sa atong kinabuhi, ato ni i-count as blessing bisag mawala ta kay ang importante lang ang atong ngalan naa sa Book of Life. Amen. Mao na higingon diri. For their names are written in the Book of Life. Ug ingana bitaw, di na gyud ta mabalaka. Unya kana i-claim na to na kay gisulti na sa Ginoo the moment nga ato siyang gidawat ang atong mga ngalan na ana sa libros kinabuhi. Gawas lang Pastor Tidi pag abot sa Day of Judgment nga wa na to ampingi ang panalangin gihatag sa Ginoo. So kining kalipay mga igsoon, hinaot di ni magdepende sa ato ang eksperyensya, kundi magdepende ni sa ato ang pagsalig sa Ginoo. Kanang giingon diha pagtuo, pagsalig diha sa atong Ginoo. Yeah, nainindot kayo nga gisulat ni Mrs. White no in Steps of Christ page 116 nagaingon siya, the Lord desires us to be cheerful. Mo ginihandom sa Ginoo nga malipayon ta, not gloomy. Kanang dili bitaw ta kanibutang masulubon. The religion of Christ does not make its followers gloomy and sad, but hopeful and rejoicing. So, ang pagkalipay mga kapaglaom is not denial of pain, but joy and confidence in God despite pain. Yes. Di ba? ang steps ana Pastor Tidi magpaubos ta sa atong kaugalingon dinha sa Ginoo kay siya ray maantigo sa ato ang gipasan nga mga bugat nga lulan ining kalibutan. Kay di po ta humble, may nga Ginoo haman ta. Humble ta, ampo ta og sa Philippians 4:6 of 7 nagingon siya diri nga the antidote of anxiety in everything including situation is sending a prayer of faith. Mao na akong giingon ganiha Pastor Tidi nga uban sa pagtuo, magampo, paglaom nga ang Ginoo maghatag nato og kining paagi nga malatas nato ang atong mga pagsulay. Nga bisan ni ana naata sa present situation aduna gyapon tay kalipay sa atong kasing-kasing. Yeah, pagkanindot gyud sa atong leksyon pagpainomdom sa atong mga kapaglaom nga atong ikalipay nga kita magiguban sa Ginoo sa matag karon unya despite sa mga challenges nga ato ginatubang sa matag karon unya mga kapaglaom ato inumduman nga ang pagkinabuhi ining kalibutan ang Ginoo wala nagasaad nga sky always blue. Kanang sun without rain, joy without sorrow. Apan ang Ginoo nagasaad nga He is always there makiguban ka nato kung ato itugyan ang atong kagalingon ngadto kaniya. Amen. Pagkanindot ana ang rose na agyoy tunok. One day ang rose wa nagyoy tunok kay ang among professor sa una Pastor Tidi ingon yun nga pagbuhat sa Ginoo sa rose way tunok. Oh, pero sa dihang miabot ang sala ang rosas naanay tunok. So meaning as long as ni apatan ining kalibutan na naay mga pagsulay pero nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga kun kita magpabilin kaniya kanang word nga rejoice in the Lord always ato nang maeksperinsahan bisan guol atong nawong bisag sakit atong kasing-kasing pero nadungog nato ang assurance sa Ginoo
nga iyang suklian ng tanan kana mabatna nato ang panalangin sa ulihi. Nag-ingon pa dunga natong leksyon nga ang ato gayod nga pag-ampo bisag wa pa gitubag tungod kay kita ni nag-ampo na no wa pa gani gitubag sa Ginoo 99% ato na napadala niya sa dihang ato nang gisulti sa iyaha naa na nisulod sa atong kasing-kasing ang hinahinay nga kanang gitawag at peace kay ngano ato nang nasugid sa Ginoo ug sa dihang nasugid na nato sa Ginoo ang atong pagsalig ato nang gibutang niya nag-ingon diri ang atong leksyon nga kining ato ang pag-ampo bisag request pa lang ni request pa lang sa Ginoo ang Ginoo mga kaigsuunan clearly gyud magahatag sa iyahang mga tubag so samot na gyud sa paadlaw nga kini tubagon kay nag-ingon ang 1 John 5:14 sa diha gayod nga kita mag-ampo kaniya nag-ingon siya and this is the confidence that we have toward him that if we ask anything according to his will he hears us iya tang tubagon daghan tang pag-ampo nga wala matubag Pastor Tidi sa atong huna-una pero gitubag sa Ginoo to nga dili to pwede para nimo di to pwede para nato ang ihatag sa Ginoo kanang makaluwas nato nga tubag so, Pastor Tidi lakton nga pagasulti mga kapaglaom ang atong leksyon nagasulti kanato nga diha lamang kang Kristo mabatna nato ang tinuod nga kalinaw no Amen. God's peace is something the world can never give because God's peace comes from the assurance that we have the gift of eternal life through Jesus Christ, our Lord. No, kung ato basahon din sa Romans chapter 5, verse 1, nag-ingon din therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Mao gini atong handom mga kapaglaom nga mabatna nato ang kalinaw o kining peace, kining kalinaw nga gisgutan din this is not an ordinary peace. It has something to do with our relationship with our God. Kung imo nang tan-awon, Pastor Teddy, so kung muguhatag ko may illustration mga kaigsunan. Like for example, kung mao ni ang problem, ato lang imagine mao ni problem. Kung naa ni nato, dili nato isumbong sa Ginoo, ato lang ning kuptan-kuptan, pertining bugata. Wa man gyud ta kabalo sa ilahan. Dili mawala. Imo ning pasaan-pasanon, pero the moment nga mag-ampo ta with humbleness of our heart, and then with prayer nga tubangon sa Ginoo ako nang ihatag sa Ginoo no ako palitan na Pastor Teddy so kung ako nang ihatag dito mga kaigsoon ako na pagani mo problema tuwa na po dito sa iyaha ang problem so mao nang panahon na mga igsoon nga mo feel tagaan niya ang nakanindot mangod kung ang atong problema ihatag nato sa Ginoo God has many ways to solve our problem ug gawas pa niana kita nga mga tao our vision our wisdom knowledge is only limited makita lang nato within the sphere of our wisdom. Pero ang Ginoo mga kaigsuonan, it goes beyond our understanding. And He is always mighty in answering all our prayers. Og tanan nga problema, wa jud ko kabantay Pastor Teddy nga dili gyud matubag sa Ginoo. Na ako experience una Pastor Teddy nga duha ka buok patay nagdungan gyud ba? Unya ang usa ka patay ang pamilya sila gyud alauna to alas 2 mugamit sa church kay Ilubong. Kini pang usa ka pamilya gusto po niya sila po mo gamit sa church alauna lubong pod away na silang duha nya. Niingon na namong pamilya nga pikas nga pastor kung dili gani kami makauna pastor di na mo makita sa simbahan. Ingon po tong usa kami pastor og di po mi diha mo makauna di mi ninyo ihatag na panahon na kami pastor di na po mo kita na mo. Pero ikaw maipit ako mo naipit. So ampo ko sige ko Ginoo. Hulat na lang yung kung sa'yo mahitabo Ginoo. Ikaw sulba na ni kay ako. Wala naman kong mabuang. Kuwato ko dito sa pikas balay. Pakanoon ko niya. O gamay ra akong kaunon. Ingnon pa ko sa tagbalay nga. Tagtungod nga. Oy, mukaon kag daghan dito pastor no. Munang gamay ra kag gikaon dere. Unya pag adto po na ko sa pikas. Unsa man pastor? Gamay nagkaon ka dito. Di ka mukaon rin sa amo. Ako na lang yung sakripisyo akong tiyan. Pero ting dako kay lisod man yung kayo. Pero ang sulbad sa Ginoo pertigyon sa iyo na mga kapaglaom. Sa diha nga nagampo ko. Nako Ginoo wa na alauna. Impas na giguan o ampo ko ikaw na bahala Ginoo pag alauna mga kaigsuunan Pastor Teddy na kauna magawas ang usa ka patay sa ilang balay pag sulod simbahan bundakan pa sa Ginoo og ulan nga kusog kayo ang usa ka patay wa pa man kagawas wa pa kagawas pa nabilin siging serbisyo dito siging serbisyo simbahan igo po na magserbisyo undang ulan nakagawas niingon po ang usa ka patay pastor serbisyohi pod miha kay nag-ulan manggod wa mi kanha grabe ang Ginoo mo solbado problema mga igsoon so warag ako pong ma-relate mga Pastor Teddy nga
kung ang atong problema atong dalon-dalon bugat na. Pero kung ihatag na ganin nato sa Ginoo dayon lihok lang pud taon say maayo, hulata sa iyang guidance, I believe ang Ginoo magsulbad niya. Nakabaton kag peace of mind na to, Pastor. Kaya ako naman gihatag ang wa pa. Anang gabi wala ko Lagi. o maghunahon ko ng pastilan, So, mahospital. nagkapasabot mga kapaglaom nga sa tanan nato nga suliran sa kinabuhi, tanan problema sa kinabuhi, mga pagsulay, naagi kasulbaran kung ato itugyan ngadto sa Ginoo. Salig lang kita sa Ginoo, mga kapaglaom. So, rejoice in the Lord always. So, ni ata lakbit sa ato nga Wednesday nga lesson, think on these things, no? Huna-hunaan kining mga butanga. So, nindot kayo ni siya nga teksto mga kapaglaom nga ato pagasaluhan karong gabi na, no? Ang Philippians chapter 4 verse 7 nagaingon, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So kini nga kalinaw, kung ato masabtan mga kapaglaom, doon natin mga suliran sa kinabuhi nga atong ginahambin sa matag kanuon niya. But usa kini ka metaphor nga gisulat diri, a connection with God's peace, no? The Greek verb prorio is used to describe a garrison of soldiers guarding a city against invasion. So usa kini ka importante kaayo nga ato nga ipasabot alang kanato karon nga gabi of inner peace involves living in harmony with God's will, no? So great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. So kung ato sundon ko ang balaod sa Ginoo, mga kapaglaom, adunay dako nga kalinaw o kalinaw sa atong una-una diha kang Ginoong Hesus. Ingon ini na mga kapaglaom mo, ang Dios nag-ingon siya sa atong leksyon, Pastor Tidi, katong giingon nimo nga metaphor without dayon naghisgot about garrison. Ang iyang gibuot pasabot sa Filipos 4 City nga atong bantayan ang atong kasing-kasing. O ang atong mga hunahuna naagyod kanunay sa Ginoo kay ngano man tanang issues kinabuhi na diri sa kasing-kasing. Issues of life. Ang tao bisag maglingkod ra pwede mamatay bisag wala ka trabaho kay ang hunahuna unsa na kato kay gitawag na nilag psychological impact. Meaning kung naay pa gwardyahan sa Ginoo sa atong kinabuhi, kana gyung imo og ang akong hunahuna. Kanang imo og akong kasing-kasing, kanang garrison mga kaigsuonan, kanang gitawag og mga military term katong giingon ganiya na pro-rorio unsa to? Sa Grigo nga pinulungan, sa Grigo nga pinulungan nga nag-ingon, nag-usa na siya ka group of soldiers nga pro-rio. Gi-assign din aron sa pagbantay sa imong kasing-kasing og sa ako nga kasing-kasing. Busa, importante di kay ining gitawag og pagbantay. Kay saynan kag kining garrison, ug lantawon nimo ni sa military concept, gitawag ni siya nga pwede ni siya makabantay og tibuok syudad. Dili ni usalang kasundalo. Nag-ingon diri a group of soldiers stationed at a particular place. Meaning, kung naatay 1,000 ka soldiers sa ato ang lawas to protect, kung mahimo ang 100, kung 200 o gusto pagyuga, ang 500 na sa imong heart. Pero kini lagi mga bata noon usahay mo na yung problema. Kaya ang ilang kasing-kasing open kayo labi nag gwapo ang muduol or gwapa. Mo man ay problema usahay di na ta ka gwardya atong atong unsagi ang atong mga sundalo atong gipapahuway nga pahuway sa mo kay gwapo man eh. Ang yawa ra ba mga igsoon dili na sungayan. Di man na sungayan ang yawa. Ang yawa gwapo na gwapa na delikado kayo. Atong una-una mo sa una nga kung lagoy sa yawa kanang naiikog. As kay sungay nya bangkil dago kayo sigag pulag mata, no? Pero yawa ba presensya sa yawa mga kaigsunan labi na sa diya simbahan abi na siya kanang siksi kayo nya dagko kay gislit. Muna na siya presensya sa So, diha kaway. mga igsoon bantayan gyud. Akong padayonon Pastor Tede. Tungod kay ang atong kasing-kasing ug atong una diha magsugod ang tanang butang. So kung diha gani mo tumaw ang kahadlok ana mao ginay problema. Diha gani mo tumaw ang sugod ng gitawag og doubt or kanang wala tay pagsalig, diha gyud ang problema. Mao hinungdan nga ang atong kasing-kasing sumala sa Psalms 119 verse 165 nag-ingon gyud, great peace have those who love your law. Nothing can make them stumble.
So don't love your wife so much, your boyfriend, labi na gyud ang boyfriend. Labian kay ta na, girlfriend, labian kay ta unya. Wa na ta Obsessed nahigugma kayo na. sa balaod sa Ginoo, bisag supak na. Ato na lang ginapasagdaan kay gwapo lagi, gwapa. Sagdan ang kanabitang gipanuntan ang kasing-kasing. So, kita ka nang sa Facebook, Pastor Tidi, nga, karabitaw ang ilahang mga vlog ron nga, nag-ambak dito sa koral, imbis ting eskwela, silang duha nag-ambak sa koral, pag after 20 years, sila pang duha na munit og butilya dos dalan kay, wa man ka mag-eskwela, kanang ingon ana ba nga mga motivation, bitaw nga, mahimot ka, pero dili man ingon ana mga kaigsuonan. Ang ato diri mga igsuon mao nga, kung gusto ka nga ang imong kasing-kasing o kinabuhi maayo, gwardyahin ang imong kinabuhi pinaagi sa balaod sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing ang higugmaon ang balaod sa Dios. Ang iyang mga pulong kay nayon diha sa Psalms, no? So 119, 165 higugmaon gyud nato ang balaod sa Dios. Kay maghatag nato na og kalig-on kanang gitawag cornerstone pamag-ang. Kay nag-ingon diha mga kaigsunan, great peace have thee which love the law. Katong naghigugma sa balaod. So, makita gani kag lalaki o babae nga murag dool na man gudrong kuan Pastor Tidi nga ng Valentine's Day nga nagsupak sa pulong sa Ginoo, nagsupak sa Biblia, nagsupak sa iyang sugo. Di gina makaluwas na to. Ang gwapog yung pangitaon katong wa pay uyab ba? Ang wa pay uyab, ang gwapog yung pangitaon kanang tao luwas na to, kanang tao nga makapalipay na to, kanang tao maghatod na to sa Ginoo, kang babae nga makakita ta mawala atong problema mo na gwapo sa babae Pastor Tidi, kanang banatay problema ampuan ta, dili kay makakita ta Pastor Tidi katong ingon nimo nga mubo kay slit. Yeah. Lahi na ato Yeah. ang wan. Hurot pa tong kwarta kay magagasto pa to. Abi ta mga kaigsoon no, ang ato mga igsoon nga, let us consider nga kining atong mind and heart ato ning gwardiyan. Dili lang usa ka sundalo. Ayan. Nagingon diri it's a garrison pro-rio. Rio. No, nga Greek nga nagingon diri pabantayan mga kaigsuonan. Yeah. Kung ato sundan din sa ato teksto sa Philippians chapter 4 verse 8, si Apostol Pablo mga kapaglaom naga-introduce sa listahan sa unom ka mga virtues, no? Nga kini siya mao ang summary o encouragement ni Apostol Pablo nga ato siya awaton ang nga mahimong nato siyang ehemplo. Unsa man ni siya nga gisulti din sa kaning Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, and whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Mao ni ang giingon ni Apostol Pablo, ingon pa niya, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Pagkanindot kayo nga, wala gid sabi nimo si Apostol Pablo, iya lang gusto niya isulti sa ato karon nga gabi mga kapaglaom nga kung unsa siya karon or unsa siya kaniadto, unsa siya kamatinumanon o kanabitang ka-dedicated sa buhat sa Ginoo, it is because of God. Tungod na sa Ginoo, tungod kay na gusto niya nga mabatnan ang pagkamatinud-anon, unsa man noble, no? O matinud-anon, putli, o mahigugmaon, o admirable. Mao ni siya nga virtuous nga ato mabatnan sa ato kinabuhi aron nga mabatnan nato ang kalipay sa pagbuhat sa bulhaton sa Ginoo. So ang ingon ni Apostol Pablo ingon dinhi nga this closing cross-cultural exhortation fits well within the Greco-Roman setting in Philippi with its dual emphasis on virtue and example. So kini siya nga virtuous mga kapaglaom, no? Kaning true, noble, right, pure, lovely, and admirable, kini gihatag ni Apostol Pablo aron nga mahimong sundo nato, aron nga mahisama taniya nga nagabuhat, nga naay kalipay, naay kalinaw, nga bisan pag-unsa ang mahitabo, naasis bilangguan, apan ang circumstances ang kinabuhi, dili makapaluya, dili makapawala niya paglaom, apan nagasalig siya ngadto sa Ginoo. Kana Pastor Tidi, gwapo gyud kay nga point kay kini biyang truth or true, insakto, ato biyang makita nga nag-ingon ang Biblia, dili lang nato ni tan-awon nga
sakto man okay na ni. Pero nag-ingon pag yun ang Biblia, think of these things. Things of this... Imo pag yung hunahunahon pag-ayo. Pareha ning number 5 kining lovely. Unsa man ning lovely? Lovely. Kanang ang iyang beauty perti yung ninduta kayo, you know. Usag yun kanindot kayo nga gibuhat sa Ginoo sa tao, kanang yung mata. Ako ganahan yung kayo kay ang mata gon makakita gyud unsay beauty. Unsa ka anyag ang usa ka dalaga, kagwapo sa usa ka ulita, unsa kanindot sa lugar. Ma-appreciate mo God. Unsa kanindot sa langit, makita nimo. No, ang uban pwede man gyapon ka mo express og beauty sa imong nadungog, sa imong nahikap, sa imong natimawan. Pero abi ninyo mga kaigsunan, bisag unsa pa kanindot tan-awon, nag-ingon si Apostol Pablo, lantawa sa ninyo. Think of these things. Hunahuna sa ninyo. Kung nakita mo admirable kayo, pag kanindot siya, maibog ka, magtan-aw niya. Ayaw sa hunahuna sa pag-ayo. Kung kakita kag putli kayo, ayaw sa lantawa sa maayo. Unsay insakto, ayaw sa diretso. Unsay nobol nga nang buotan, diretso na yung tadasmag, ayaw, lantawa sa maayo. Hunahuna asa. Hunahuna asa. Kay nag-ingon diri, whatever these things nga naa nato ug ato ning tan-awon pag-ayo mga kaigsuunan, usara gyud atong padulngan. Kini bang tanan ni reflect sa karakter sa Ginoo. Kung kini nga right ni reflect sa karakter sa Ginoo, truth and honest flowing from the presence of God, this beauty and admiration naa nagflows gikan sa Ginoo makaigsunan. I think nothing is wrong with this. Pareha ng love bitaw. No one can measure love. No one can touch love, but we can feel love. Dili na to masukod, di na to makita. Pero ang gwapo gyud kaayo mga kaigsuunan kanang gugma nga gikan sa Ginoo. Yeah. You know, that love that will save us, not will destroy us. So mao nay atong kanon rong kuan Pastor Teddy karong February 14 dili nang gugma nga madaot ta. Kanang gugma nga malipay ta, kinunay, malangita, malipayon ta og kanang gugma nga maayo kay mahigugma ta, diretso ra ta ditso gugma, wa tay tanaw-tanaw ningon si Apostol Pablo. Think of these things. Una-una sa may kay basig sayop na nga gugma ang imong nabatunan. Nindot kayo ang itong diskusyon gyud kayo mga kapaglaw noon. Nindot pagid kayo tayo isulti gyud, i-discuss, pero tungod sa atong panahon, medyo napikhan na ta sa atong panahon. Muna nga, pasalamat ko pa Sir Pamunag, nga nakiguban ka kanako karon nga gabi, o ginaot ko nga dili lang karon apan sunod nga mga higayon sa atong nga pagpagiuban. Mag-uban ta no sa pag-discuss sa ato nga Sabbath School lesson. So mga hinigugma ko mga kapaglaom, nanginaot ko nga kamo na panalanginan sa ato nga diskusyon karon nga gabi, may tungod sa uluhan sa atong leksyon na heavenly citizenship, nga mao'y atong goal nining kalibutana nga mabatnan ginato ang citizenship diya sa langit ng pulianan, kauban kag Hesus aron ang atong handom nga nin kalibutana na ikagubot, na ikagulanan, na problema sa kinabuhi, balatian, kamatayon, apan dito sa langit, nga ato pagapuyan sa dili madugay, wala na kamatayon, wala ikagulanan, apan lunlun kalipay, kauban kang Ginoong Hesus. Ato idungo itong mga ulo alas magampo ta. Diyos nga labing gamahanan nga naka sa trono sa kalangitan, dinintak na sa kagabiyon, daghang salamat sa imong pagpakiguban kanamo, ug salamat o Diyos nga nakahimo kami sa pagtuon sa mga leksyon kauban sa among makapaglaom nga nagaduyog kanamo sa pagkiguban karon matag na o Dios sinaot nga kining leksyon nga amo natun-an magahatod sa matag usa kanamo nga amo itugyan ang among kaugalingon diha kanimo sa pagkinabuhi nga Dios nun aron nga bisan pa man og dunay mga suliran sa kinabuhi, dunay mga problema sa kinabuhi, dunay balatian, dunay kamatayon, apan kun kami nagatugyan sa among kinabuhi diha kanimo Ginoo, ang among handom nga inig-padayag nimo nining kalibutana, maangko namo ang imong kasa ang kinabuhi nga walay katapusan nga didto wala nay kagulanan, walay kasakitan, apan dundon kalipay kauban kang Hesus. Padalangin ang among mga kapaglaom nga nagasunod niini nga programa sa takna sa pagtuon, na ihatag kanila o Dios ang kadasig ug ang pagkamatunon sa pagtugyan sa ilang kaugalingon diha kanimo hantod na unya sa imong pagpadayag kay kintanan among gisalig Ginoo mo madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.